ano, yung tungkol sa Centennial Grant. yung mga edad ng mga may edad na talaga, malapit na sa 100. Minsan nag-process na po sila. Tama yung brother na pinag-usapan natin ngayon yan kasi Again, I would like to inform the YouTube company in the US that our content is dealing with the people helping in the community. yes, Yes. that's right. We always do that. Oo. Oo. We always do that. Marami kasi akong Management from YouTube. Marami kasi akong Bible study na mga may edad na at pasok sila doon sa tinutukoy mong edad. Ilapit mo na dito. At Yun na nga. bahala na ang Diyos. Pag ikaw nagtrabaho, huwag mo nang isipin yung bayad. Ang isipin mo na lang paano ka makatulong at bahala na ang Panginoon Diyos magbalik sa iyo. Kung matukoy... Kasi alam mo kung bakit, ang tao, literally, specifically, may damdamin. Kapag nagtrabaho ka at sila nakatanggap ng grant ng Centennial, automatic yun na kahit paano bibigyan ka. Oo naman. May damdamin kasi ang Diyos at ang tao. Nung nagkasala ang tao, naramdaman ng Diyos yung nalungkot din ang Diyos eh. Kaya may damdamin ang Diyos. Kung may damdamin ang Diyos, ang tao pa kaya? Ganon din kasi ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Okay. Anong kinalaman doon ng wangis at damdamin? Siyempre, may emosyon kasi doon sa tinatawag na pagkakakitaan ng isang tao o sa isang Diyos. Emotion, evolution, ganyan. Sige, magbanggit ka na ng mga terminology. Pasensya ka na brother, nabanggit ko yung mga terminology okay lang. Mas maganda yan. Okay. Iniugnay ko lang dyan sa nabanggit mo rin. Okay, no problem. Para makasuporta doon. So, ayan po, Madam Amy Marcos, kasi ikaw yung author nitong mga nilalang na nag-iedad na ng 80. Sa totoo lang, may mga 80 anyos na nasa sa Bilibid Prison ng mga kababaihan. Opo. At may mga 80 din na nasa Bilibid Prison ng Muntinlupa. Dapat sila yung unang tutulungan, Madam Amy. Oo nga naman. Di ba? Okay, tama yun, madam. Siguro may power talaga sila na It's either si Kasi Madam sinabi Amy is sila. not listening with us, pero by all means na ang mga nakikinig might as well inform Madam Amy na maraming 80 years old pataas nasa kulungan ng Muntinlupa at nasa kulungan ng correctional na nasa Mandaluyong na entitled sila sa mga ganong bagay. Pwede At magiging sa labas naman, yun ang binabanggit ko, 3 pa lang itong binabanggit ko. si Madam Amy pala ang mayroong hawak dyan sa ganong dapat na pamahalaan. Siya ang may hawak. Distribute na yon sa mga ano. Hindi, siya nag-author noon. Siya ang gumawa ng batas. Kaya may kapangyarihan talaga itong ating pinag-usapan na maghatid paalaala sa mga taong may kinalaman. Tama ba? Okay. Sa mga ganitong pag-usapin. Okay. Tungkol sa Centennial Grant. Okay. Yan. Ayan po. So, ganun po, Madam Amy. Meron akong ilalapit sa iyo. Mga 3 matatanda ito na kailangan nila makatanggap kasi ginawa niyong batas ito. Hindi naman sila basta nanghihingi. No? Hindi sila basta nanghihingi. Hindi katulad ng aplikante na puntang Canada. Pero pasalamat din ako, Kuya Brother, kasi hindi lang naman 3 yan. Kung idagdag mo pa yung aking mga Bible study, ang dami nun na mga matatanda na rin. Sige, ganito, kailangan ng birth certificate. Birth certificate. O kailangan ng marriage license. Marriage license. Marriage, oo. Kailangan ng galing sa PSA. Galing sa PSA. Kailangan ng barangay clearance. Kailangan ng barangay ID. Barangay ID. Oo, ganun po. At saka valid ID. Valid ID. At saka
picture, hawakan niya yung picture, hawakan ng ganun. Kahit Xerox na lang siguro, no? Xerox. Hawakan niya yung ID, ganyan, pati ganun, ID. Ganun. Oo, Oo. ipa-scan. Kasi baka mamaya nakahiga na ganun, deadball na Hindi yun. makita. Hindi, deadball na. Okay, ano yung brother? Hindi, Nagpatawa lang si brother, ha? nakahiga na sa higaan. Huwag kayo masaktan, ha? Ganyan na nakahiga na. Hindi Okay na lang pwedeng eh. humingi. Oh, habang buhay pa, habang may hininga pa, batas naman na ito na merong centennial grant. Nako, kumilos na po kayo, hindi yung ganyan na bagal-bagal. Ang gusto ninyo, isusubo pa talaga. Alam mo, ang lahat ng bagay ngayon, nilalakad, hindi pwede yung ganyan, Pasensya na kayo sa sinasabi ni brother. Ginigising lang kayo. Baka natulog-tulog po kayo sa pansitan. Ay, hindi yan, pasensya. Baka natulog-tulog kayo sa pansitan. Baka meron kasi yan dito. Hindi yan, pasensya. Makahiya Kilos feelings. talaga. Makahiya feelings ba? Pag nagalaw ng konti, pipikit. Makahiya. Kaya pag pumunta dito yung matanda na dala-dala dito affidavit na hindi ko ginawa, papagalitan ko yun eh. ganun ba? Huwag mo. Bakit hindi ka pumunta at bumalik? Hinahanap kita. Relax lang, brother. Huwag mo pagalitan. Papagalitan ko talaga. Pag-aralan mo lang. Ha? Pag-aralan mo lang. Bakit? Dahil matanda siya. Pareho kami matanda na eh. Pag nagalit ka kasi, masira ang kagandahang lalaki mo. Oh. Maniwala ka sa akin. Kahit humarap ka sa salamin. No, makikita. Pag nagalit ka, nakasimangot ka. Hindi ako nakasumama. Meron bang nagagalit na nakangiti? Meron. Meron ba? Ikaw yon. Oo, ako. Kasi, bakit nakangiti? Kasi ang aking sinasabi, puno ng pag-ibig. Ay, yun pala. Yay! Ka natin, ang galing mo. Galing ng kababayan ko. Bakit ngayon mo lang alam? Sa bagay, tama ka.